Atenito coalition is once again sailing into one of the most contested waters in the region. Its fourth civilian mission to the West Philippine Sea is now on its way to Pag-asa Island, carrying aid for Filipino communities and a message that the area is ours. For the latest, we have our mobile journalist, Arles de los Santos. Arles, go ahead. Angela at Diego, patuloy nga tayo na naglalayag dito sa 60 to 90 nautical miles mula sa katubigan ng Mindoro. No? Ito ay para sa ika-4 na civilian-led mission ng Atenito Coalition patungo doon, partikular sa Pag-asa Island. Para yan, igiit ang ating soberanya sa West Philippine Sea at kabukod dyan, no, maghatid nga, tama ka dyan Diego, ng mga supply sa ating mga kababayan doon sa isla na hindi nga bababa sa 500 ang bilang. No? Kahapon ay nakita natin na nagbalot mismo sila ng mga school supplies na nasa humigit kumulang 1,000 ang bilang para sa mga estudyante doon at gayon din yung mga grocery packages para naman sa mga pamilya. No? At habang naglo-load sila ng mga iba pang goods na dadalhin o i-donate nga doon sa komunidad, ay nakita din natin yung mga galon ng mga krudo, no, na ibibigay din sa mga mangingisda dahil ayon sa grupo ay kasama ang mga kababayan natin doon sa mga apektado na patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. No? At ngayon, nakasakay tayo dito, Angela at Diego, sa MV Kapitan Felix Oca na isang malaking barko. No? At ito din yung kanilang ginamit sa atin itong mission, coalition mission noong nakaraang taon. No? At ito ay actually nagkaroon lamang tayo ng delay kahapon. No? Supposedly, 9 a.m. yung ating pag-disembark pero mga pasado alas 8 ng gabi na tayo nakalayag ng diretsyo. No? Meron daw kasing isang kulang na papel mula sa Marina na later on din naman ay napirmahan but that is after a more or less 11-hour delay. No? At kahapon ay nagkaroon din ng misa ng send-off activity mula naman doon sa South Harbor sa Maynila na sinundan nga no ng isang misa and then later on naman yung misa pa ng hapon kung saan binasbasan din yung mga i-deliver na mga gamit doon. At kanina umaga medyo iba ang bumungad sa atin dito, siguro hindi pa tayo sanay, it is our first time here, no? At dito hindi lang natin makikita specifically sa aking camera pero as of 7:20 a.m. ay tuloy-tuloy nga na sinashadow tayo ng Philippine Coast Guard vessel na ito, no, na may number 3103 at ayon sa ating pananaliksik hindi ito yung unang beses na namataan nga itong Chinese vessel na ito dito sa bahagi ng katubigan ng Pilipinas, no, at may layo lamang ito. Kanina nasa 5 nautical miles pero ngayon nasa 3.2 nautical miles yan tuloy-tuloy mula kaninang alas 7 ng umaga. Arles, sinawin ko, Chinese Coast Guard ang nagsashadow? Tama ka, Diego. Tapos may Philippine Coast Guard also ba within the vicinity? Actually, Diego, hindi tayo nakakita ng Philippine Coast Guard or Philippine Navy na ating kasama dito sa ating paglalayag. No? Tinanong natin yung mga organizers kanina kung meron nga bang nakapuntot, like even from afar away kasi baka nga magkabanggaan at is it like a strategic and alam mo yon yung rule o kapag ka naglalayag, no? Pero ayon sa mga sa isa sa mga organizers, no, supposedly or ideally hindi talaga kailangan para sa kanila, no, ng escort na Navy or Coast Guard kasi bahagi daw ito ng katubigan ng Pilipinas at hindi kailangan ng gabay or escort para sa ating seguridad, no? But on situations na magkakaroon nga ng girian at magkakaroon ng higit na paglapit o agresyon yung mga Chinese Coast Guard ay ayun na nga yung pagkakataon na anytime pwedeng rumesponde, no, yung ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy. At actually hindi lamang ito isang ship, Diego, no? Kanina nakita rin natin dito halos magkadikitan yung Philippine Navy vessel na Chinese Navy vessel naman, no, magkadikitan pero sa ating pag-observe mula nga kanina bumitaw yung Chinese Navy, no, at ito yung Coast Guard pa rin ng China yung patuloy na nakabuntot dito sa atin. At nakita natin dito, Diego, ito pala yung isa sa mga involved, no, doon sa insidente sa Scarborough Shoal. Ilang taon na rin yung nakalilipas na gumamit ng long-range acoustic device or yung high decibel sonic weapon, no, na yun nga nagkaroon ng encounter sa PCG BRP Cabra. Hindi naman natin ninanais na magkaroon ng ganyang encounter ngayon pero giit ng grupo na mapayapa nga yung kanilang paglalayag para doon pumunta sa Pag-asa Island para magbigay ng tulong sa ating mga kababayan sa lugar. Pero wala naman so far na nag-radio challenge sa inyo from that Chinese vessel na
currently shadowing ang atin ito coalition's fourth civilian mission? Wala pa naman, Angela, no? Pero kanina sa mga napakikipanayam din natin sa dati pang mga kasama sa atin ito coalition na civilian-led mission, no? Before daw parang mga nasa Palawan area na sila nakakita ng presensya ng mga Chinese vessels, no? Pero ngayon nasa 60 to 90 nautical miles pa lamang sa Mindoro area pa lamang ito ay may presensya na nga na ganito, no? So in a way expected but not this early and not this close. Okay, so tell us more about Akbayan Representative Dada Kiram Ismula na mag-jet ski. Tama ka dyan, Angela. Kasama yan sa mga bahagi ng programa. At magyayari yan sa linggo, sa susunod, pangalawang araw no, na nandun nga tayo sa Pag-asa Island. Itong araw ay para tuparin ang pangakong napako ng isang Mindanaoan daw. Kung matatandaan naman natin, kasama yan sa mga plataforma at pangako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maglalayag nga sa West Philippine Sea ng naka-jetski at ikukurdon o itutusok yung ating watawat ng Pilipinas sa isa sa mga isla rito, no? Pero ngayon nga raw, tila malabo na ito lalong mangyari. Hindi lamang tapos na ang kanyang administrasyon, kundi dahil nililitis na nga rin ito, no, si Duterte sa ibang bansa. No? So ayon kay Akbayan Party List Representative Dada Ismula Kiram, isang Mindanaoan at isang babae na raw ang tutupad ng pangako na ito. No? At hindi lamang basta-basta itong jet ski ride, no? Ito ay tinatawag nga na jet ski patriotic jet ski flag ride. Bitbit ang watawat ng Pilipinas, and we're going to check kung magkakaroon din pa ng pagkakataon yung iba pa nating mga kasama, pero gagawin ito doon mismo sa paligid ng Pag-asa Island. Or less yung distance from panggagalingan ng jet ski papunta sa kung saan ilalagay yung flag, gaano kalayo yun? At saka may security preparations ba for that endeavor? Actually, Diego, yung jet ski ay nandito kasama na sa mga iniload, no? Bago pa umalis itong MV Kapitan Felix Oca. If we remember it right, parang pinahiram, but we will confirm, no, yun yung narinig natin dito. And yung security naman concerned doon sa Pag-asa Island, inaasahan natin na pagdating natin doon mismo bukas ng tanghali o probably hapon, dahil na-delay nga tayo, ay magkakaroon naman ng pagpapaliwanag, no, ng explanation yung militar doon kung saan pwede at hindi pwedeng mga bahagi, dahil syempre, no, kailangan pa rin masiguro yung security doon sa lugar, at dapat sundin din kung ano yung mga pwede at bawal kunan ng larawan and such, pero coordinated naman ito at magkakaroon din ng courtesy call at turnover ng mga donation sa mga opisyal ng Pag-asa Island. Ayun. Alright, thank you for that, mobile journalist Arles de los Santos.